Okay, mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, anong oras man po dyan sa inyo ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, magandang araw po, Pilipinas at mundo. Mga kabunyog, itong ating topic ngayon ay kumakalat na ito, nagiging mainit na topic sa mga group chats, sa mga GCs. Binabasa ko yung comment ng mga kasamahan natin sa GC, sa mga group chats. Iba-iba ang reactions. Pero syempre, ang nangingibabaw na reaksyon, frustrated. Frustrated ang karamihan ng mga kababayan natin dito sa huling survey ng Okta Research para sa Senado sa 2025. Alam nyo mga kabunyog, asahan na natin yan na magiging regular na ang mga surveys kasi palapit na ang ang eleksyon sa May 2025. Actually, ano na tayo ngayon? 2024, October na tayo. So 1 year na lang magfa-file na ng mga certificates of candidacies. Next year po, October 2024 ay actually filing na ng certificates of candidacies. Kaya pagpasok ng January 2024, election year na po yan. Election na. Kasi ang filing of candidacies 2024 October. So ngayon pa lang, talagang mainit na ang politika para sa eleksyon. Matapos lang itong eleksyon sa barangay. Na po yan? Eleksyon May 2025 na. Ang eleksyon po sa May 2025, buboto po tayo ng 12 senador. Yung mga na-elect nung 2019, nung na-elect nung 2019 na mga senador, tapos na po sila kasi 6 years lang. So, ang 6 years ay 2025. So, magre-re-elect sila sa 2025. Yang mga na-elect noong 2019. Sino ba yung mga na-elect noong 2019? Ang mga na-elect noong 2019, sila Bongo, na-elect yan noong 2019, si Bato, si Tolentino, si Amy Marcos, si Pia Cayetano, si Lito Lapid, si Bong Revilla. O yan, mga na-elect yan noong 2019. Ngayon, magre-re-election pa yan. May mga tapos na ang term, hindi na pwedeng magre-elect. Tapos na yung dalawa kasing consecutive terms na ibig sabihin nakadusing taon ka ng senador. Hindi na pwede, hindi na makakapag-re-elect. Halimbawa, si Angara, hindi na. Si Cynthia Villar, hindi na yan pwede. Kaya yung mga magre-re-elect yung mga na-elect noong 2019, tapos na ang term nila sa 25, pero pwede pang magre-eleksyon. Sila Bongo, si Bato at si Tolentino, saka si Lito Lapid at si Bong Revilla, Pia Cayetano, Amy Marcos. Yan po, magre-re-election sigurado yan. Si Amy Marcos, kitang-kita naman natin, masyado nang magalaw. Si Amy Marcos, laging kasama ni Sara Duterte. Kung saan pumunta si Sara, nandun si Amy Marcos. Si Tolentino, ganun din. Nung piyesta dito sa Naga City, pumunta na dito si Tolentino. Si Bato, si Bongo. Si Bongo, nandun sa United Kingdom nung isang araw sa London. Umiikot na rin si Bongo. Kaya, ano po ito? Talagang mainita na ang klima para sa eleksyon sa 2025. Ngayon, ang tinatanong sa akin, paano attorney ang oposisyon? Sino naman ang mga tatakbo sa oposisyon? Nung isang araw, nandun sa Bacolod, sabi ng mga kabunyog natin doon, nasa Bacolod daw si Risa Hontiveros, si Chel Jokno, at saka si Kiko Pangilinan. So, kung si Risa, syempre, hindi naman yan re-electionista ngayon kasi may 3 terms pa yan. Na-elect si Risa Hontiveros, na-re-elect siya nitong 2022. So hanggang pa yan 2028. Pero umiikot yata si Risa para samahan yung mga kandidato ng oposisyon. Nung isang araw, sabi nila Kabunyog Tess Pulangco,
nandun daw sa Bacolod City sila Kiko Pangilinan at Chel Jokno kasama si Risa Hontiveros. So yan. Kung tatanungin niyo ako, sino sa oposisyon, sa ngayon yun yung lumalabas na mga pwedeng tumakbo sa oposisyon. Hindi natin alam si Leni Robredo kung tatakbo. Si Nery Colmenares, si Luke Spirito. Ako sa tingin ko, si Luke Spirito, si Attorney Luke, sigurado tatakbo. Kaya lang, si Luke Spirito kasi, hindi naman yan sumasama sa line-up ng liberal at ng akbayan. Yung kasing binubuo ni Risa Hontiveros, halos Liberal Party, akbayan. Ewan ko ang magdalo kung tatakbo uli si Trillanes. Pero yung binubuo ni Risa Hontiveros, Liberal Party, akbayan yon. Kaya nandun si Kiko Pangilinan at saka si Chel Jokno. Hindi ko alam si Nery Colmenares kung tatakbo uli. Pero sigurado yan sa Makabayan Block may tatakbo dyan. Hindi ko alam kung baka si Franz Castro tumakbo o kaya si Nery uli na Colmenares. So tatakbo yan si Attorney Luke Spirito, pero hindi kasi yan kasama sa line-up ng Liberal Party at akbayan eh. Hindi sumasama yan sa line-up ng Liberal Party at akbayan. Yeah. Ngayon, dito sa survey ng Okta Research, mga kabunyog, marami ang napufrustrate kasi sa survey ng Okta Research, ay, ako hindi na ako nabibigla dito. Hindi ako nabibigla sa mga ganitong surveys. Ito yung balita, mga kabunyog. Sabi dito, Tulfo, go, top Senate preferences, Okta poll. Yan. Yan po yung pagkasabi ng headline ng Philippine Stat. Ang nagtatap daw sa survey ng Okta ay si Bongo at si Tulfo. Ang Tulfo dito si Erwin Tulfo. Yan yung headline ng Philippine Star. Ginawa daw yung survey September 30 to October 4. Okta Research po yan. So dyan, maraming napoprustrate. Sabi nila, ano ba yan? Sabi, nakakalungkot naman yan. Kung ganyan pa rin ang resulta ng survey. Kaya marami talagang nalulungkot. Nababasa ko yung mga comments nila sa mga GCs. Sabi nila, parang wala nang pag-asa ang Pilipinas kung ganyan. Tingnan nyo si RJ do na bulante. Goodbye Philippines pag yan ang nanalo. Alam nyo, ako mga kabunyog, ayaw ko na munang mag-comment dyan na ayaw kong mag-comment sa mga surveys. Kasi talagang nakakalungkot yung ganyang mga resulta, mga kabunyog. Kaya lang, kasi yan eh. Alam nyo mga kabunyog, ang pagsisenador, dalawa kasing bagay ang tinitingnan dyan. Ang una, awareness sa'yo. Awareness. Yun, ka ba? Kilala ka ba? Yun. Kasi, kahit ka pa magaling na tao, kahit ka pa matinong tao, kahit mahusay kang tao, kung hindi ka namang kilala, parang ganito yan mga kabunyog, dalawang bagay. Kung gusto mong maging senador, dalawang bagay. Una, dapat kilala ka. Kasi paano ka magiging senador, paano ka bubutuhan kung hindi ka namang kilala? Halimbawa, sa totoo lang, noong eleksyon ng 2022, yung line-up ni Leni Robredo, maraming mabubuting tao doon, maraming magagaling na tao doon. Halimbawa, si Alex Lacson, magaling yun. Si Sani Matula, abogado yan ng mga manggagawa. Kaibigan ko yan si Sani. Si Attorney Sani Matula, magaling yan. Abogado ng manggagawa. Kung naghahanap tayo ng isang abogado, ng isang senador na para sa mga mahihirap, si Attorney Sani Matula. Mabuting tao, matino, mahusay. Yon. Yan yung di ba? Si Teddy Bagilat.
dating congressman ng Ifugao. Matino yan, mahusay. Kung sa line-up ni Leni Robredo, ang daming magagaling doon. Ang daming magagaling. Si Sani Matula, Alex Lacson, at saka si Teddy Bagilat. Oh, magaling yan. Wag na Kaya lang ang tanong, aware ba ang tao sa kanila? Kilala ba sila ng tao? Yun ang problema natin sa Pilipinas eh. Ang tao bumuboto sa personahe. Bumuboto ang tao sa personality. Paano ka magiging senador, mananalong senador, kung hindi ka naman kilala? Kahit mabuti ka pang tao, kahit matino ka pang tao, kahit mahusay kang tao, kung hindi ka naman kilala, hindi ka mananalo. Yan mga kabunyog ang pagbubuo dapat tayo ng line-up. Ang una muna, awareness sa tao. Awareness. Kasi, wag na nating pansinin ang survey. Kahit wag na nating tingnan sa survey lang. Halimbawa, kayo nga ang tanungin ko, si Toto Kausing, mabuting tao, mananalo bang senador yan? Unang-una muna, para iboto mo si Toto Kausing, dapat kilala mo si Toto Kausing. At pangalawa, dapat alam mong kandidato siya. Di ba mga kabunyog? Ganun yun eh. Kahit ako, bakit ako hindi tatakbong senador? Hindi ako mananalo. Hindi naman ako kilala. Kilala nyo lang ako, yung mga nakakakilala sa akin. Di ba? Paano ako mananalong senador? Hindi naman ako kilala ng mamamayang Pilipino. Kilala ninyo ako, yung mga nanonood sa akin. Yung nakakakilala sa akin, kilala ako. Sapat na ba ang bilang ng nakakakilala sa akin para manalo ako? Kahit pa mag 250,000 ang followers ko dito sa Facebook at sa YouTube, hindi pa rin ako mananalong senador. Kasi 13 million ang kailangan pang dusing senador yan. Di ba? Tama si RJ Duna Bulante. Mag-artista ka muna para manalo ka. Yun ang masaklap na katotohanan. Kaya, pag tinanong nyo ako, mananalo, mananalo ba ang mananalo ba akong senador? Hindi ako mananalong senador kasi hindi naman ako kilala. Yan yun. Yan yung una. Ang una muna, awareness rating. Ibig sabihin, awareness. Kilala ka ba ng tao? Pag hindi ka kilala, hindi ka mananalo. Bakit? Paano ka nga iboboto, hindi ka namang kilala? Di ba? Ang una muna, kilala ka. Yan yung una. Yan yung unang requirement. Kilala. Awareness sa'yo. Awareness rating. Doon muna tayo. Kaya tingnan nyo si ako, bakit hindi ako nagtataka? Bakit hindi nanalo si Sani Matula, si Alex Lacson? Bakit hindi nanalo sa kasi Teddy Bagilat? Kasi hindi naman sila kilala. Hindi naman sila kilala. Mas kilala pa si Willie Ong. Ang daming nakakakilala kay Willie Ong. Si Erwin Tulfo at saka si Rapi Tulfo, ang daming ang subscriber sa Facebook at saka sa YouTube ni Rapi Tulfo, 42 million. Di ba? Yan yun mga kabunyog. Ang kailangan mo para manalo ka, 13 million. Di pasok na si Rapi Tulfo. Yan po ang masaklap. Yan ang masaklap sa Pilipinas kasi ang eleksyon sa atin, popularity. Kailangan popular ka. Yun ang una. Yan ang una na kailangan. Kailangan kilala ka. Pag hindi ka kilala, paano ka mananalo? Hindi ka nga kilala di ba? Ibubuto ka ba kung hindi ka naman nila kilala? Hindi ka naman ibubuto, di ba? So ang una muna, kailangan aware sa'yo, kilala ka. Pangalawa, hindi lang sapat na kilala ka. Dapat ibuboto ka nila. Ibig sabihin, kilala ka at gusto ka nilang iboto. Yun yung pangalawa. So ang una, awareness rating. Awareness, ibig sabihin kilala ka. Pangalawa, yung approval, ibig sabihin ibuboto ka nila kasi gusto ka nila. Yun yung pangalawa. Ngayon, mayroong mga sikat, mayroong mga kilala na ayaw ng tao sa kanila kaya hindi nila iboboto. Halimbawa, si Panelo, awareness rating yan, baka 99% yan. Harry Roque, awareness rating yan, mga 99% din yan, 98%.
Pero pag tinanong ang tao, ibuboto ba nila? Hindi. Ayaw nila kay Roque. Kasi garapal ang pagka-oportunista ni Roque. Ang mga ordinaryong tao ayaw din sa kanila. Kahit nga supporters nila, ayaw sa kanila eh. Si Trillanes sa Kasilayla de Lima, grabe ang kampanya nila Duterte dyan, yung mga DDS, grabe ang pag-demonize. Talagang sinira nila ng todo si Laila at saka si Trillanes. Kaya kahit aware sila kay Laila at kay Trillanes dahil sa disinformation at fake news, kaya nahirapan si Trillanes at si Laila de Lima. Yun po yung ano dyan. Anyway mga kabunyog, magdi-discuss na lang uli ako nito. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.